正在睡午觉。 Hindi niya asawa ang lalaki. Nakita kong bumukas na ang doorknob. Kung napag-alamang nagsisinungaling ito, natakot lang silang dalawa na pareho silang matalo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, medyo nag-alinlangan ang door handle. Dahan-dahang bumalik sa orihinal na posisyon. Tumakas habang buhay. Nakahinga ng maluwag ang dalawa ngayon. Sinong mag-aakalang pinaalis lang niya ang kanyang kataypan? Nakita na naman ni Jindy ang regalo ng asawa. Sa panahong lihim niyang ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay sa pagtatago. Nagpalit na rin ang nerd name na ito. Muli siyang kinausap ng katulong. Regalo ito ng asawa ko. May kutob si Jindy na nabunyag na ang bagay na iyon. Mabilis na tawagan ng may bahay upang makipag-ayos sa isang hakbang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakonekta lang ang telepono. Inabot siya ng asawa niyang si Watson. Si Watson ay isang microbiologist. Gusto daw niyang dalhin si Jindy sa Maitan, Guangxi. Pumunta sa ospital para sa sitwasyon ng epidemya na nagaganap doon. Gamit ang pamamaraan ng pagpapagaling noong 1925. Ang pagpunta doon ay parang pag-submit sa net. Hindi sumama si Jindy sa kanya kahit anong mangyari. Sa hindi inaasahan, sa isang kisap mata, si Watson ay naging lubhang determinado. Okay, kaya bukas pupunta ako at hihingi ng divorce. Hindi ako tanga gaya ng iniisip mo. Alam na pala ni Watson ang lahat. Pagkatapos ay wala nang dapat itago. Hinanap ni Jindy ang kanyang kasintahan na si Charlie. Hayaan siyang mangako na hiwalayan siya at pakakasalan siya. Ngunit hindi yun inaasahan ng walang muwang na dalaga. Lahat ng matatamis na usapan kapag nakikipagtalik ay kasinungalingan. Wala siyang masyadong pera. Hindi niya kailangan ng pera mo. Pumayag siyang maghiwalay kami ng dalawa. Kung pumayag si Dorothy na hiwalayan ka, hindi natin maiisip ang sarili lang natin. Naiintindihan ko si Dorothy. Talagang hindi kanya hihiwalayan. At saka, alam mo ba kung gaano kahalaga ang posisyon ko? Kung ikaw. Natatawa ako sa isang bagay. 明白了。 Nakikita ko, ang pag-ibig ay ipinagkanulo. Tumalikod at umalis ang malamig na puso ni Jindy. Sumang-ayon kay Watson na pumunta sa Maidam. Tumama lang sa kalsada. Si Watson ay nagsimulang gumamit ng malamig na karahasan laban sa kanyang asawa. Ito ay orihinal na 3 araw na paglalakbay sa daanan ng tubig. Muli, pinili ni Watson na dumaan sa kalsada ng hanggang 3 buwan. The whole way made Jindy inherently pampered. Sapat na init at kagat ng insekto, bagamat sa kanyang puso ay parehong mahal at galit ang kanyang asawa. Ngunit iligtas ang mga tao sa isang mahirap na sitwasyon. Sa katunayan, ang kanyang marangal na misyon. At ang pagtatapos ng kwento ay nagpapaluha sa mga tao. Gumawa ng higit sa 160,000 mga tao na pahalagahan ang mataas na marka, 8.3. Si Jindy ay orihinal na isang mayamang babae. Arbitraryong pakawalan at naghihintay ng perpektong pag-ibig. Ngunit kung hindi ka mag-iingat, ikaw ay magiging isang malungkot na babae. Ang pamilyang pinakamaraming nagrereklamo araw-araw ay nag-uudyok sa kanya na magpakasal. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang lalaki na nagpabago sa kanyang buhay. Ang microbiologist na si Watson ay nakilala lamang ay umibig sa kanya. Kinabukasan sa isang date, sincerely nag-propose sa kanya. Hindi rin nagmamadaling pumayag si Jindy. Pero kakauwi lang. Muli, narinig kong nadismaya ang aking ina sa kanyang sarili. Nako, nakahanap talaga ng mabuting asawa ang aking munting anak na babae. Kahit isa sa kanila ay matagumpay. Hindi, agad akong nawala ng pag-asa kay Jindy. Dahil para hindi na matiis ang pagmamaktol ng ina, pumayag na lang si Jindy sa proposal ni Watson. 2 tao ang pumunta sa Shanghai. Bahay na may 3rd silid tulugan at isang sala. Hindi ito may kukumpara sa isang bilya. Libre ang mga tahimik na espasyo. Ngunit sa lalong madaling panahon ay naramdaman niyang nakagapos ang kanyang kaluluwa. Ang buong isip ni Watson ay nakatuon sa pananaliksik. Si Watson ay karaniwang hindi nasiyahan ng kanyang pananabik para sa pag-ibig. May mga bagay na kailangan pa niyang ituro. Naiintindihan ng new Watson kung paano maging kawili-wili. Kahit bored at gustong mag-entertain. Maaari ding kasama ni Watson ang kanyang paglalaro ng mga simpleng baraha. Bagamat hindi mataas ang EQ ni Watson, pero in the bones ang pagmamahal niya kay Jindy. Alam kong mahilig sumayaw ang asawa ko. Pumayag si Ben sa kanyang libangan at inanyayahan siya sa teatro. Dito, nakilala nila ang isang nakakatawang Charlie. Hindi naiintindihan ng mga manunood ang malalim na kahulugan ng opera, ngunit sa ilalim ng matingkad na paglalarawan ni Charlie, isang babaeng nagmamahal ng buong puso, muli na naman pinaglaruan ng tadhana, lumitaw sa harap ng mga mata ni Jindy. Ang paglalarawang ito ay hindi ang aking sarili. Kumpara kay Watson na hindi nakakaintindi ng ugali, siguro naiintindihan ni Charlie ang puso ng mga tao. Ang isang tao lamang ang maaaring magdala ng kaligayahan sa kanyang sarili. So under the attack of Charlie's sweet words, o isang taong may nagawang mali,
Gayunpaman, pagkatapos malaman, hindi naglantad si Watson sa laban. Sa kabaligtaran, nagpa siya akong isama si Jindy para tumulong sa epidemya. Ang desisyon ni Watson ay nagmistulang isang sama ng loob na pagtakas. Ngunit nang malaman ni Jindy ang dahilan, malapit na, pagkarating sa distrito ng Maydam, ang silid na kanilang tinuluyan ay ang silid kung saan may namatay. May nakakatakot ding manika sa kama. Ang silid na ito ay para sa iyo na gamitin. Nakaharap sa panlalamig ni Watson, sinabi ni Jindy na ayos lang siya sa magulong sitwasyon ng epidemya. Hindi nakakagulat na sinabi ni Watson na hindi rin niya ginawa sa relasyon ng mag-asawa. Pinipili ng dalawang taong may mabuting layunin na kainin ang kanilang sariling kalungkutan. Bukas ng umaga, habang nasa labas si Watson na nagmamasid sa sitwasyon ng epidemya, hindi mapigilan ng takot na mahawa. Naalala ni Jindy si Charlie na nanloko sa akin. Tahimik niyang inabot ang kapitbahay niyang si Whittington. Gusto niyang tulungan akong magpadala ng sulat kay Charlie. Hayaang iligtas niya ako sa malaimpyernong lugar na ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Whittington na kilala rin niya si Charlie. Habang boring, nagkwento rin siya tungkol sa mayamang kasaysayan ni Charlie. Lalo siyang nagpaparamdam. Hindi kailanman nagseselos ang asawa ni Charlie. Sinabi rin sa labas ng mga asawang nakita niya ng tama. Lahat ay second-hand goods. Ngayon lang nalaman ni Jindy. Ang sarili ay isang bulaklak lamang sa hardin ng bulaklak ni Watson. Nabugbog na naman ng realidad ang inosenteng si Jindy. Pagbalik niya ay pinunit niya ang sulat sa kamay niya. Tanggalin mo ang kwintas na binigay ni Charlie at itapon sa drawer. Sa puntong ito, walang suporta ang kawalan ng pag-asa. Pinuno ang buong buhay niya. Sa ngayon ang tanging tao na makapagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Ang asawa lang ang kanyang ipinagkanulo, ngunit si Watson ay hindi tumitingin sa isang libro, siya ay tumitingin din sa isang mapa. Ayaw man lang tumingin sa kanya, nakita siyang gumagamit ng negatibong paraan ng pagkain ng salad. Gusto kong magpakamatay. Matapang din si Watson na hindi umiwas sa pagkain. Upang maakit ang atensyon ng kanyang asawa, nais pang makipag-ugnayan ni Jindy sa bangkay. Buti na lang at naibalik ang mabait na Whittington. Gabi, una nang nagkusa si Watson na hanapin ang kanyang asawang makakausap. Gusto daw siyang makita ng pinuno ng orphanage. Pagkasabi nun ay pumasok na si Watson sa banyo. Lasing pala si Watson. Sa ilalim lamang ng impluensya ng alkohol. Nagkaroon lang siya ng lakas ng loob na magsabi ng dalawang pangungusap sa asawang mahal niya. Kinabukasan, pumunta si Jindy sa orphanage. Dinala siya ng direktor upang bisitahin ang mga mahihirap na bata. Pinakita rin niya ang mga taong nahulog dahil sa epidemya. Ang batang babae ay palaging nabubuhay sa kaluwalhatian at kayamanan tulad niya. Sa sandaling ito, ang puso ko'y naninikip. Ngunit sinabi sa kanya ng punong guro, nakatulong si Dr. Watson sa maraming tao dito. Gustong-gusto niya ang mga bata. Ang pinakamaraming oras na ginugol sa silid ng sanggol. Kaya binago ni Jindy ang tingin niya kay Watson. Hindi pala naiintindihan ng asawa ang sentimiento na yon. Higit na mas marangal at mas matapang kaysa sa naisip niya. Buti pa siya. Tama. Okay lang ako. Masyado lang akong tanga. Pagkatapos ng pag-iisip ay nagbago. Mas nagmamalasakit si Jindy kay Watson. Hindi na makapaghintay na bumalik si Watson para kumain. Agad niyang dinala ang bigas sa opisina ni Watson. Muli, pagod na pagod si Watson kaya nakatulog siya sa mesa. Kahit na siya ay maingat, ngunit ginayang pa rin si Watson. Gusto niyang makausap si Watson. Ano ang relasyon ng 2 taong nabubuhay ng magkasama sa hinaharap? Ngunit ayaw magsalita ni Watson. Hinahabol ni Jindy. Tanging natanggap ang malamig na nasugatan sa likod ng Watson. Ganyan ka ba talaga galit sa akin? Hindi. Galit lang ako sa sarili ko. Bakit? Kasi dati mahal kita. Kinabukasan, natagpuan ni Watson ang sanhi ng salot na patuloy na nagngangalit. Inakala pala ng mga tao sa village na ito ay isang magandang feng shui place. Dalhin ang lahat ng mga katawan sa lawa. Muli ay hindi alam. Kamakailan ay nahawahan nito ang pinagmumulan ng tubig sa buong bayan. Habang abala sa pagkunot ng noo, hindi lang niya gustong isipin kung paano ililipat ang mga katawan na ito. Gusto ko rin maghanap ng malinis na tubig. Gayon din sa oras na ito, pumunta rin si Jindy sa orphanage para tumulong. Bagamat ang bagong panganak na sanggol sa kanyang mga bisig ay nagparamdam sa kanya na walang magawa. Ngunit sa isang kisap mata, natuklasan niya ang pagkakaroon ng buhay. Matapos pumanaw ang guro ng piano, tinanggap niya ang posisyon ng music teacher. Sa gitna ng pagdurusa ng tao ay nagdudulot ng saya, ipadama sa kanya ang isang bagong buhay. Kung ikukumpara sa kawalan ng laman sa puso, marahil ito ang nagpapakahulugan sa buhay. Nakita ni Just O. Watson ang pagbabago sa kanyang asawa, isang malambot na kanta. Hindi niya maiwasang maalala ang unang pagkikita namin.
Matagal nang pinigilan ng pag-ibig. Tahimik na umuusbong. Pagkatapos buhay dalawang tao, unti-unti ding nawala ang amoy ng pulbera. Sa kabaligtaran, nagdaragdag ito ng kaunting init. Kaya ang dalawa ay nagkaroon ng kanilang unang pag-uusap. Harapin si Jindy na nahihiya sa kanyang pagkakamali. Tumawa ng tanga si Watson. Matapos maalis ang hindi pagkakaunawaan, naiintindihan nila kung paano kunin ang masasamang punto ng iba. Ang tanga naman ng ugali. At ramdam din ni Jindy ang malalim na pagmamahal ni Watson. Watson sa galit. Sa lalong madaling panahon nakita ang kalikasan ni Charlie. Ngunit sa harap ng pagtataksil, gusto niyang gawin ang lahat. Muli, kung paano protektahan ang kanyang asawa na hindi masaktan. Kilala ko kayo ni Charlie sa kwarto. Bakit hindi siya pumasok? Iyon man lang ay magbibigay sa kanya ng pagsasanay. Hindi siya karapat-dapat. Baka ayaw niyang makipag-away sa mga tao. Nakikita ko na hindi iyon ang kaso. Kinabukasan, sa ilalim ng rekomendasyon ni Watson, sinimulan ng hukbo na puwersahang alisin ang bangkay sa nayon. Ayon sa kaugalian, iwanan ng katawan sa loob ng 7 araw. Hindi maintindihan ng mga tao. Gawin silang huwag pansinin ang lahat ng pagtutol. Ginagawa ng mga dayuhan ng patakarang ito. Lucky Jindy sa kalye. Mabilis siyang nagtago sa isang simbahan. Sa kabutihang palad, dumating si Watson sa oras. Binalikan lang siya. Unti-unting lumalim ang gabi. Tahimik na umupo ang dalawa sa bamboo boat at umuwi. Kapag ang pag-ibig ay biglang sumunog, maging ang mga silhouette ng dalawa ay gustong pumunta at yakapin ang isa't isa. Nahirapan silang dalawa na magpigil. Sa wakas ay pinagsama-sama. Kinabukasan, 2 tao na nakaupo sa isang bolsa. Sa unang pagkakataon sa wagas na pag-ibig, na may magagandang natural na tanawin. Sa wakas ay nagkakasundo. Ang mga bundok at ilog ay nakasandal sa isa't isa. Sa wakas naging emosyonal. Gawin ang apocalypse sa kawalan. Nagpatuloy sila. Isang malaking water wheel ang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata. Ito ang solusyon ni Watson sa tubig. Ito ay inspirasyon din ng pinwheel ni Jindy. Gustong manguna sa malinis na pinagmumulan ng tubig sa itaas hanggang sa ibaba ng agos. Dinala ni Watson si Jindy sa paglilibot sa water wheel na gawa sa kawayan. Matiyag ang ipaliwanag sa kanya ang mga epekto nito. Sabay silang naglakad sa garden. Sabay-sabay tayong dumaan sa kaakit-akit na kalikasan. Sa mga mata ni Jindy ay puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Parang tiningnan siya ni Watson kanina. Sa panahong darating ang lahat ng magagandang bagay ng walang appointment, biglang nahimatay si Jindy. Hintayin mong magising siya. Agad siyang pinalibutan ng direktor. Akala niya may sakit siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binati siya ng direktor sa kanyang pagbubuntis. Isipin kung gaano kasaya ang iyong asawa at mga anak. Sa pagkakataong ito ay hindi mabata ang saya ni Jindy. Narinig ni Watson ang balita at hinanap muna siya. Nakita ko si Jindy na may luha sa mga mata. Kagigising lang niya. Mukhang hindi sa kanya ang kagalakang ito. Ikaw ba ang ama ng sanggol? Hindi ko talaga alam. Ako ay humihingi ng paumanhin. Ngayon ay hindi na mahalaga. Hindi, naisip ni Jindy na nagkamali siya. Gagawin niyang mawala muli si Watson. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay niyakap siya ni Watson. Iniisip ang pagkawala ng taong mahal mo. Mas gugustuhin niyang yakapin ang lahat ni Jindy. Noong panahong matagumpay na naipasok sa bayan ang pinagmumula ng malinis na tubig. Lahat ay umuunlad sa magandang direksyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumangon muli ang sitwasyon. Mga tao sa ibaba ng agos sa bayan. Ang sakit ay napakahirap kontrolin. Muli na namang nagngangalit. Si Watson ay nasa labas na abala sa pagliligtas ng mga tao. At inaalagaan din ni Jindy ng husto ang mga ulila. Nakita ang kanyang asawa na nakayakap sa mga natutulog na ulila. Hindi siya ginaisang ni Watson. Hinalikan siya nito ng mahina sa noo. Tumalikod at bumalik sa iyong misyon. Hindi inaasahang gabi. Sinugod ni Whittington si Jindy. Nahawa na si Watson. Agad na tumakbo si Jindy sa refugee camp sa labas ng bayan. Nakahiga ngayon si Watson sa kama. Malubha ang sakit kaya nagsuka siya. Pinaalis ni Jindy ang lahat. Hayaan mo na lang akong alagaan si Watson. Ngunit hindi lamang sila kulang sa mga doktor. Kulang din sa gamot. Ang buhay ni Watson ay natapos na. Ang tanging bagay na hindi niya matiyak. Ang asawang mahal ko ay nasa harapan ko. Patawarin mo ako. Walang dapat patawarin. Watson. Paumanhin, dinala ang kanyang asawa sa lugar na ito para sa parusa. Ito ang bagay na labis na ikinalulungkot ni Watson.
Kung kailangan mong piliin na mamatay, maaari mo itong iukit sa puso ng iyong kasintahan. Umaasa si Jindy na siya na ang namatay. Wala nang masasakit pa sa patay na puso. Humingi ng tulong si Jindy kay Witty Tingten. Iginagalang niya ang misyon ni Watson na magligtas ng mga buhay. Paglilibing para sa kanya, parang mga inosenteng namatay. Wala man lang lapida. Nakita ang yaya na naglilinis ng mga labi ni Watson. Nagmamadaling pigilan siya ni Jindy. Ninakaw niya ang mga bagay na naiwan niya. Ganun lang. Tila itinaya ni Watson ang kanyang buhay para magtrabaho. Parang nasa tabi ko lang. Kapag inaalala ang lahat ng magagandang alaala, nawala na lang ng boses si Jindy at umiyak. Ang pinakamamahal na pag-ibig, laging may sad ending. Nakakalungkot ang mga tao. London pagkalipas ng maraming taon. Dinala ni Jindy ang anak sa flower shop. Dito nag-propose si Watson sa kanya. Kalalabas lang niya nang makilala niya si Charlie. Magkitang muli, sa mga mata ni Jindy, puro kalmado lang. Sinabi ni Charlie na gusto niyang sumulat sa kanya. Imungkahi ang kanyang resume old love. Gayunpaman, walang ripple sa puso ni Jindy. Jindy. Nasa London ako nitong 3 linggo, kung pwede lang. Paulem, Ginoong Dyson. Paulem Mrs. Epson. Medyo curious si Watson kung sino ang lalaking iyon. Nanay, sino siya? Walang tao, mahal ko. Mag-asawang pumapasok sa kasal. Hindi eksaktong magkasintahan kundi magkasintahan. Siguradong magkakatuluyan sila. Ang pag-aasawa ay maaaring magbunga ng damdamin. Ang pag-ibig ay hindi naman haantong sa kasal. Matapos kong makita ang pinakamalinaw na mata sa mundo, kilalanin ang pinakadalisay na kaluluwa, nararanasan ng pinakamagandang buhay, lahat ng iba pa sa aking mga mata ay wala.